I've been dead in water for some time, picking up the parts of all my life. Didn't get to solve it this time. How am I to break apart? Don't tell me why I can't collide. Nowhere to run, nowhere to hide. Don't you feel it? Don't you feel it? On the break of dawn, I'll follow you to carry on. On the break of dawn, I'll follow you to carry on. Nagbaklas na tayo kasi may pupuntahan pa tayo. Pupunta tayo sa kabilang dagat naman ng Musboron sa Masibis. So medyo simula rito mga 100 kilometers yung kailangan natin lakbayin para makarating doon. So almusal lang tayo at diretso na agad tayo. So bago tayo pumunta dun sa ating susunod na location, may dadaanan lang tayo mga ilang pasyalan na malapit dito sa amin. Kasi sayang yung panahon, medyo pasilip-silip yung araw at si Mayon nasa likuran ko. Ayan, paminsan-minsan sumisilip at saka si Mount Masaraga, pero pangit pa rin yung panahon talaga. Ilang araw na tayo dito, hindi tayo nakakapaggala. Ang dami sana natin pupuntahan. Bali, pupunta muna tayo ng Ligao City. May pupuntahan tayo doon, isang parke. Bundok din siya, kailangan din natin i-hike, pero simentado na. So check natin kung anong update. Tapos dito sa side, ito yung magandang simbahan na bubungad agad sa inyo. Ayan, to Kawakawa entrance. Saan? Ayun, ang ganda ng simbahan na to. Makapagdasal nga muna. Simba muna tayo na. Ayan, no, ang ganda, di ba? Tapos bago kayo magsimula sa pag-akyat, ganito agad yung bubungad sa inyo. May mga Last Supper na statue. Kasi pag mahal na araw dito maraming nag-aalay lakad papuntang peak ng Kawa, kasi may mga Station of the Cross yung madadaanan tayo dyan. Ayan, oh. Grabe, oh. Sobrang gubat pa talaga, kasi tingin nyo naman na maririnig nyo yung mga huni ng mga ibon, bukod sa mangilang-ilang sasakyan, kasi malapit na to sa city. Ganda ng pagka tanim ng mahogany yata to, hindi ko alam eh. Talagang na-preserve nila talaga tong lugar na to. Ganda ng dito, parang kuweba ng halaman. Tas ito yung pinaka gitna ng Kawakawa Hills, yung kasi nga hugis kawali yung. Tapos may picturean dyan na maganda. Dati pag season ng sunflower, puno yan, ang ganda ng maganda tingnan siya. Ngayon kasi tagulan rito sa Bicol, wala. Ayan, no. Siguro na nagtatanim pa lang sila. Dati ang ganda dito, marami kang makikita di ba, nak? Mga bulaklak. So ayan, ikot tayo papunta doon hanggang doon. May makikita rin kayong mga ilang ibon dito. Ayan, nandito pa pala sila. Eagle, tsaka yung isang parang seagull to eh. Ayan,
Feel the gravity pull and it keeps me away. I would rather be here, lonely in space. I've made up my mind, I just wanna be free. I live my own life in a new galaxy. I wanna be weightless in the silence of the night sky. I wanna free fall into nothing at all. Tapos may favorite spot ako dito, yung malapit lang to sa bahay, tabing ilog. Tapos tinatawag ko tong parang New Zealand kasi maganda yung grassland niya. Yan, no? Actually pwede nga mag-camp dyan magpaalam ka lang. Bali ito isa pinagkukunan rin nila ito ng kabuhayan. Tulad niyan yung mga buhangin, sinusuyod nila ng kalabaw para may maghahakot dyan na truck. Tapos yun, ibibenta na nila. So hindi naman niya nauubos kasi tuwing nagbabaha yung buhangin kay Mayon, dito dumadaan, umaagos. Kaya hi! Kanina lang nung namalengke tayo, isa napakaganda ng panahon, nakikita pa natin si Mayon, si Mount Masaraga. Tapos ito, biglang ganito na agad yung panahon, madilim na, akala mo may bagyo. Ang hirap talaga hulaan ng weather dito sa Kabikulan. So ipupush na natin to kasi kulang na tayo sa oras. Baka sakali lang maganda yung weather sa kabila, kasi kabilang side ng Mayon. Kasi galing tayo pala ng West Coast Albay, sa kabilang dagat yon, parang south to north tayo. Ganda ng kakalsadahan talaga rito. Kaya kahit ilang beses ko na itong ginawa yung Mayon 360. Actually nung nagbibisekleta tayo, 5 o 6 na beses ko itong ginawa, reverse traverse. Tapos sa pagpumotor, pangalawang beses pa lang. Hindi nakakasawang balik-balikan yung ruta na to. Tingnan nyo naman pa. Welcome to Tabaco City. Dito tayo kakanan. Tapos itong way papuntang Tiwian, kila biyaherong Marabas. So pupunta tayo kasi ngayon pa lang yung uwi niya. At mangingisda tayo sa susunod na mga araw. Babalik din tayo dito. Tapos sa unahan niyan, diyan may nakalagay na I love Tabaco Tapos yung magandang simbahan nila, simbahan ng Tabaco na luma. Ayan Tapos simula rito sa Tabaco, may dalawang option tayong entry point. Ang gagawin ko, dito tayo papasok sa San Jose para dito tayo sa gilid ng dagat, then makarating ng Cagraray. Then para malup natin to, dito na tayo pauwi sa Santo Domingo. Ayan, exit, para madaanan natin itong malup natin tong portion. Tapos saka tayo mag-Mayon loop pauwi ng bahay. Alright. Grabe kurbada Dito na mag-uumpisa yung ahon papuntang Bagakay. Tapos sa unahan mararating natin yung tinatawag nilang Sula Bridge. Yun yung pinaka-iconic na tulay pag pupunta kayo dito. Then doon na rin tayo manananghalian. Katabi nun may kainan doon na masarap din magluto kila ate. So tara, excited na tayo kahit medyo gutom, basa sa ating pagbiyahe. Medyo ulan araw yung peg natin ngayon. Welcome to Sula Bridge! Yee! Eto na yun Wow! Yes! Sula Bridge! Wow! Ganda! Cheers! Sana hindi umulan.
Wow! Napaka-aesthetic talaga ng tulay na to. Grabe. Tapos sa magkabilang side, kita mo na yung mga isla. Dito, karagatan na. Tapos may mga lumubog na barko. Woo! Solid! Huwag ka muna bumuhos para makapagpalipad tayo ng drone. Ang ganda dun, oh. Kitang kita yung mga isla. Tapos dito kay ate yung masarap kainan. Bukod sa masarap yung pagkain na yan, oh. Dito ako dati kumakain. Tapos yung view, tingnan nyo naman, dito kakakain. Upo ka rito, tapos ayun yung view mo, diba? Kitang kita mo yung mga isla. Na tayo para beach tent pa lang tayo pagdating sa Mosboron Beach. Kain. Grabe, doon tayo lilikod yan, oh, sa bundok na yan. Wow! Enjoy lang natin yung magandang scenery ng kalsada. Although blackout pa rin sa kaulapan dito sa kabilang side. Ganda. So uminto lang tayo saglit para makapagpalipad ng drone. Kahit nakakatakot yung weather. Tingnan nyo naman, oh. Bahala na this. I feel the gravity pull and it keeps me away. I would rather be here, lonely in space. I've made up my mind, I just wanna be free. I live my own life in a new galaxy. I wanna be weightless in the silence of the night sky. I wanna free fall into nothing at all. I'm taking the moment, starting all over. Balik ka na, ulan na. Ay, grabe, nakakilig magpalipad ng drone ngayon. Hindi tayo pinagbibigyan ng panahon talaga. Tingnan nyo naman, oh. At ito ang papakita ko sa inyo. Kung maganda lang sana talaga yung weather, ayaw talaga tayong pakisamahan, no? Kanina ko pa inuulit-ulit. Tingnan nyo naman yan, no? Wow! Di ba? Napakaganda. Hindi man kita sa camera ko, pero kitang-kita yung kulay ng dagat, kulay blue, tapos asol, mamuti-puti. Grabe, gaganda ng isla na to. Wow! Tapos dun tayo mamaya magka-camp sa Mosboron Beach. Tapos pupunta muna natin yung Cagraray Eco Energy Park bago bumuhos tong napakasamang panahon. Pare, umuulan na. Dito yung pupuntang Mosboron Beach ito. Yayay. Ayan na. Negative na tayo dun sa Cagraray Eco Energy Park. Diyan lang naman yun. Siguro bukas na lang natin na puntahan kasi gusto ko mapaliparan talaga yun ng maayos na aerial shot kasi napakaganda rin ang view dun, saka yung magandang simbahan. Diretso na lang muna tayo ngayon sa Mosboron Beach kung saan tayo magpapalipas ng gabi at dun tayo magka-camp. Tapos mag-set up tayo. Tayo lang talagang tao dito ngayon. Sabi ni ate, ispusyanan natin to kasi nandito na tayo eh. Sabi kasi ni ate, tumataas daw yung alon. Tapos may low pressure area. Tingnan nyo naman yung pwesto natin. Yung isla sana eh. Tapos pag maganda yung panahon, may mga coral dyan. Maganda yung mag-scuba dive dyan. Free naman yan actually. Tapos maganda yung dagat. Sayang lang eh. Ayaw talaga tayo pagbigyan ng panahon. Cagraray Eco Energy Park. Alam ko na entrance fee din dito eh.
Yan yung view. Yan sana yung isa sa view natin pag pinaliparan ng drone. Kung maganda lang yung weather. So ito yung magandang simbahan. Tapos ito yata yung theater. Ang hirap bigkasin eh. Yan yung makikita mo kung maganda sana yung araw. Napakaganda sana ang picturean dito. Yung 5 bato. Diba? Tapos yan yung background mo. Magandang isla sa likod. Tapos ngayon ko lang napansin na may ganito pala dito. Ano yun? Pwede umakyat? Ayan yung taas oh. Parang ang dami mong makikita sa itaas. Try natin to akyatin kung pwede. Pero wala naman tao eh. Actually pwede nga rito mag-camp eh. Mas maganda kung dito na lang tayo eh. Grabe, epic to ah. Wala naman sigurong kuryente eh. Ano kaya to dati? Yan ang taas. First floor. Di ko alam kung bawal kasi wala namang tao. Nakikot na kalula. Wala namang warning. Grabe eh. Epic to. Wow. Saraw mo talaga dito yung ayun eh. Saraw mo talaga dito yung karagatan. 360 view. Nakakalula. Yes. Tapos ang babaw ng hawakan. Tibay naman. Biro mo na discover pa natin to. Yeah. Nakakalula na pagdating dito. Grabe, ramdam mo yung umuga. Nakakalula. Ayan o. Umuga siya. Gagig. Epic to. Ang daming isla sa likuran ko. Pila. Hanap na lang tayo ng actually wala pa akong naisip hanggang ngayon kung saan tayo magpapalipas ng gabi. Anoon mo na lang sa Rusular ni. Gusto mo po dyan. May ilaw man ako te. Ay, may ilaw po. Oo. Hiling ko daw te kung ano. Ay, naulol na tayo maghanap ng pwedeng pag-istayan. Ay, di. Taas te. So hindi ako mapag-decision ngayon kung magka-camp tayo dito. Actually nag-offer si ate sa atin na dyan na lang tayo pumesto kasi kagabi may nag-overnight naman. Pinapakiramdaman ko pa yung sarili natin. Napaka-epic. So yun ano ba ang ganda talaga ito sa ino-offer ni ate na lugar na to. Yan, no? Maganda talaga dyan. Ang winowori ko lang kasi daanan ng kalsada, prone tayo sa mga tao. Alam mo naman si ate, mabait si ate. Actually ino-opera niya tayo ng ilaw. Tapos may pagkukunan sana tayo ng tubig na pwede natin gamitin. Yun nga lang kasi malapit sa kalsada eh. Dadaan-daan na kahit di mo masabi kung sino yung dadaan sa'yo. Mahirap na. Pero napaka-solid sana. Actually alam mo yung kagustuhan ko dun mag-camp, yung 50-50, napakaganda ng lugar, 50-50 para sa safety natin kasi hindi natin masabi, bago na ako rito sa lugar na to eh, hindi ko kabisado. Buti sana dun sa mga area natin ng Rizal, Montalbán, kahit gaano ka sukal yung bundok, at least alam ko na, kabisado ko na kung paano yung galawan dun, di ba? Sayang kasi talaga, tingnan nyo naman yung ganda ng panahon dito, yung view sana na makikita natin. Yung tipong paggising mo ng umaga, pagbukas mo ng tent, tapos magkakape ka, tapos ganun yung view na bubungad sa'yo. Sheesh! Ang lamig! Maghahanap tayo
Hindi tayo papayag na hindi tayo makapag-camp ngayon. Anong oras na ba? Mag-alas 3 na. Diyos ko. Nakaka-stress maghanap. Wala tayong mapagtanungan. Wala rin tao dito. Uy, ano to, private? Private? Public? Public na lang. Pwede ba hindi mag-overnight? Pero pwede po, pero kailangan po Magpara. Pero public na lang. Para mag-video. Baka nakaka-stress. Ano oras na? Naubusan na tayo ng oras. Grabe, epic to! Abutan na tayo ng bagyo. Dahil hindi tayo pinagbigyan sa dagat, sa bundok tayo magkakap tayo. Bahala na yan. Attention dyan. Woo! Ay, pwede mag-overnight dyan? Pwede mag-overnight? So, tignan nyo yung Mount Mosarago. May pools pa sa gitna. So, nasa bundok na tayo. Di tayo pinagbigyan sa dagat eh. Set up lang tayo mabilisan. Alright, all goods na tayo. Nakapaglagay na tayo ng ilaw. Mangilang-ilang ilaw ginamit natin. Tapos, ganyan na yung setup natin. Sa loob na tayo kasi malakas yung hangin. Buti na nga kubo yung ginamit natin kasi pumapagpag na yung malakas na hangin sa So, para makapagpahinga tayo ng maayos. So, luto na lang tayo yung gagawin natin. It's time to cook na. Para sa ating dinner. Saing muna tayo. Dahil talagang pakinabang na ito. May pan ka na, may ka pa, ilaw pa. So ang ating ulam is tilapia. Ihaw tayo ng tilapia. Wow. Yung ulam natin, nagahol na tayo sa oras eh. Laking pakinabang talaga na ito. May ilaw ka na. Hindi mo na kailangan magpaypay pag nag-iihaw ka, diba? Multi-purpose yung minipan na yan. Sa wakas, pagluto na tayo, natapos natin yung ulam natin. Inihaw na tilapia, tapos kamatis, sibuyas, yun na yun. Dahil napagod tayo today, sobra. Parang pinasa sa akin ni Papa Ray yung sumpa niya, yung puro aberya sa camping. Halain na nang narating ng tilapia natin. Nagbiyahe na to ng 42 kilometers bago maihaw. Nga pala, kanina dun sa galing tayo diba ng Kagraray. Bali simula dun hanggang dito sa campsite na sa Mount Masaragay, nasa 30 kilometers yung trinavel natin. So hindi na natin kinunan kanina ng video kung paano papunta rito kasi nga ang lakas ng ulan. Tapos ang hirap ng action cam, bawal kasi mabasa pag naka mic adapter ka. So diretso na agad dito. I-waste nyo na lang. Actually, ginaanan naman natin to kanina eh. Nung nagpunta tayo ng Kagraray. Tsaka along lang naman siya, along National Road pag magmamayundop kayo.
I-search nyo lang yung Pahayhayan sa Bulod. Magkakatabi yan, the campsite. Then the Habit Hills. Bukas, saan ba tayo? Maghahanap tayo bukas ng panibagong campsite ulit kasi kailangan natin makarami. Pabalik na tayo ng Maynila. Ilang araw tayo na tayong gagawa nga ng yung weather, ang hirap dito. Kita nyo naman kanina ang araw tapos biglang bagyo. So nanghihinayang pa rin ako kanina dun sa Kagraray, dapat sa Musboron Beach. Kasi sobrang ganda naman talaga dun. So sayang, kailan kaya natin ulit yun mababalikan. Wow, yummy ng tilapia, juicy. Kahit tilapia ang pagod na to. The first bite, kain. Yung kain ng sobrang gulong. Napaka solid. Sarap talaga kumain pag after na nakaka-stress, pagod, naghanap pa ng location kung saan ka papesto, maghanap ng magandang campsite. So ito na yung reward natin. Actually pag nakapag-setup ka na ng matino, ganito na, lahat ng pagod mo mababaliwalay kapag ganito na yung nandito ka na sa sitwasyon na tapos ng lahat. Tapos bukas pagising natin, sana maganda yung panahon, pagbigyan tayo kahit saglit lang sa umaga. Actually kitang kita yung mayon ngayon, yung kita mo yung aninag, may clearing paggabi. Kaso sa umaga baliktad tuloy. So sana bukas magayong please makisama ka naman. Yung tipong pagbukas ko ng tent tapos bubungad ka agad sa ganyan. Bubungad ka agad ng magandang perfect cone. Jeez! Grabe lamig. Pumasok ako sa tent. Buti na nga lang tong tent natin isa maluwag. Altitude pala tong gamit ko pang 3 person to, kaya tingnan nyo naman napakaluwag. May mesa na, may pa ako dito, tapos higaan. Maluwag talaga siya para sa 3 tao. So solid tong tent na to. So, good morning. Grabe yung weather, ganun pa rin. Ayan blackout na agad. Maulap. So, check natin yung view sa labas, tapos prepare tayo ng breakfast. Good morning, umaga yun. Ganito yung background natin ngayon. Jeez, ayaw pa rin magpakita ni Mayon, napupuno na tayo ng ulap. Pero sabi ni tatay, mamaya antayin lang natin, magpapakita yan kasi doon, maganda panahon doon eh. Then ganito yung campsite ni tatay, Pahayhayan sa Bulod yung tawag dito. Ayun, napakalawak ng area niya, simula doon hanggang dito. Tapos ang background mo, ayun, yung iconic na Mount Masaraga na bihira din magpakita. Kahapon tanaw natin dyan yung falls eh. Tapos bundok pa rin hanggang dito. Then may mga kubo to, ayan, ang daming kubo ni tatay. Tapos campers friendly to kasi ang dami niyang planator na area, yung parang hagdan-hagdan pala yan, para pag mag-pitch kayo ng tent, maganda tingnan, tsaka maganda rin na flat kasi siya eh, para maganda yung paghiga nyo. Simula doon, ang lawak. Actually maganda yung campsite ni tatay. Then may mga campsite din tong katabi. Nandun yung the campsite, nag-camp na rin tayo doon, the Habit Hills.